Good morning everyone, I am Catherine J. Lobesto and today I am going to show you how to use Canva. Canva is one of a technology tools that can be used for both students and teachers. So now, let's find Canva. Click the Canva application, then wait for a minute. Sa paggamit ng Canva, kailangan online, kailangan malakas yung data mo. Then, as you can see sa Canva, may mga social media siya sa taas, videos, presentation, may friends, docs, whiteboards, website. So, lahat ng mga kailangan mo is pwede mo siyang gawin sa Canva. Just like sa paggawa ng mga infographic, paggawa ng pwede ka din gumawa ng anong tawag na din, yung storybook. Pwede din siya, and yung Canva pwede mo din siyang pagkakitaan. Yes, there's a lot of things that you can do sa Canva application. Kung ano man yung mga gusto mong templates o yung mga kailangan mo, pwede mo siyang pwede mong i-click yung search box. Then, yun. Makikita mo na doon. So, itong sinearch ko is yung mga templates for presentation. As you can see, madami siyang pwedeng pagpilian. Yes. So, let's find there yung magandang pwede natin gamitin. Halimbawa, yung sa hinahanap nating templates is all about para sa computer presentation natin or related sa computer. So, yun. Madaming templates about computer na pwede mong pagpilian. So, ayan kung makikita mo. Yung iba dyan, yung may dito yung may nakasulat na pro, kailangan naka-premium ka. Kaya may bayad. So, dun tayo sa mga free templates lang. So, now naman, ito, nag-click ako doon sa isa sa mga templates na na-search ko about computer. So, ito yung napili ko. Dito, pipindutin mo yung title of your presentation para edit kung ano ba yung title ng presentation mo. Click mo lang siya, tapos yung yun, i-double click mo lang, tapos ma-edit mo na siya. Sulat natin dito yung TTL2 Technology Tools. Technology Tools. Yes, ganyan yung pag tapos sa baba naman pwede mong ilagay dyan, halimbawa yung pangalan mo. Presented by your name. So ilagay ko dito yung pangalan ko, Lobesto Catherine J. So and pwede mo din siyang i-adjust. Yes. Ganyan yung lang pag-adjust. Ganyan lang. Actually, madali lang siya. Tapos dito sa baba, pwede mo siyang i-delete dyan. Pwede mong i-delete or gamitin yung mga templates na nakalagay dyan, yung mga icons. Pwede mong gamitin yan. Nasa sayo na kung i-delete mo ba yan, yung mga icons na yan, yung mga nagkalagay. And then, doon naman, pwede tayong, kung may hanapin tayong mga gusto nating pandagdag na design, pwede natin pindutin yung elements. Ito, nagsisearch ako ngayon. So, elements, yes, and I click this. I want that notebook. Yes. And also, pwede ka din naman gumamit ng AI sa Canva. Free lang siya. So, yung sa taas naman, yun yung pang undo.
ganun lang kadali yung paggamit ng Canva. Tapos dito, pwede mong palitan yung font ng text. Yan, marami kang pwedeng pagpilian. So, yung text dito na nakaano sa templates is Retroflex. Pwede mo siyang i-change to arcade game. Maraming mga actually font na pwede mong gamitin here. Sa font size naman, pwede mo siyang i-adjust sa kahit na anong gusto mong size. And then sa color, pwede mong ilipat. Actually, madali lang naman yung paggamit ng Canva. Ganon. Then, dito naman sa format, kung sa gitna, sa gilid, yung kung ano yung gusto mong style ng templates mo, ng presentation mo. Then, let's go to dito naman sa draw. Lipat tayo sa Magic Media. Ito yung AI na kung saan pwede mong i-search or pwede kang gumawa ng isang icons or images na gusto mo. Halimbawa dito sa computer with a body. Search natin ulit. Computer with a human body. Click the generate image. Then, hintayin lang natin siya. Tapos may malalabas diyan na 4 na feature na sasayo na kung paano mo gagamitin. So, yan yung computer with a human body. Yan yung lumabas. And, try natin ulit yun. So, yun yung lumabas, computer na human body. So, balik na tayo doon. So, yun lang. Ganun lang yung paggamit. At saka, kung isi-save mo na yung presentation mo, click mo lang tong download na to sa baba. Then, hintayin lang natin yan na download. Tapos, hintayin lang natin siyang ma-save. Then, mahanap natin tong templates presentation na to doon sa file manager natin. Hintayin lang natin. Maluya, sobrang hina ng signal, kaya kung gagamit man kayo ng Canva, siguraduhin ninyong malakas yung internet connection ninyo para hindi ganito, hindi naglo-loading. Yun. So, yun yung paggamit ng Canva application, one of technology tools na pwedeng gamitin both students and teacher. Thank you.